Loads yung Indiana Pacers, muntik na naman sila manalo. Pero tinalo pa rin sila ng Boston Celtics. Pero ang nagpanalo sa Boston Celtics dito is yung disiplina nila sa defense nila. Nagtiwala sila sa defensive scheme nila, hindi sila nararatel kahit na crucial moments na. Pagkatapos yung mga fundamentals and basics ng team defense ay hindi sila, kumbaga hindi nila nakakalimutan. Yun pa rin yung ginagawa nila. So, papakita ko sa inyo yung video slots. Pagkatapos, dun may imagine nyo na if ever na kayo yung nandun sa pwesto na yun, alam nyo yung gagawin nyo at ano yung ire-react ninyo. Okay? So, Lods, eto panoorin natin yung mga videos. Okay? So, binababa yung bola, nagkaroon ng screen dito. So, ang ginawa na ng Celtics dito, Lods, nag-switch na agad sila. Parang wala lang sa kanila, di ba? Ang kagandahan kasi sa Celtics Lods, one big man tapos yung apat halos magkakasintangkad na pwede mag-all switch. So nag-switch sila dito. So ngayon, ang ginawa ng Indiana, gusto nilang bigay kay Siakam kasi nga, iniisip nila mismatch kasi mas malaki si Siakam. So binigay nila, sige, wala problema. Nung binigay nila, nakita niyo si Jrue Holiday. Oh. Pinasa mo dyan, sige, alam ko na gagawin ko. Si Jrue Holiday magdo-double. Yan. Nung nag-double si Jrue Holiday, Lods, anong ginawa ni Al Horford dyan? Si Al Horford, ang ginagawa niya dyan, dalawa binabantayan niya dyan. Yung nasa wing, yung dalawa nasa wing na yan. Hindi rin naman maganda yung spacing nila. So, isang tao lang, pwede rin bumantay dyan. So, ganyan na nangyayari dyan, Lods. Okay? So, alam mo na, kung ikaw na sa pwesto na yan, alam mo na kung sino binabantayan mo. So Jrue Holiday is nag-double. Nung nag-double siya rito, yan. Yung double nila pa-L. Okay? Pa-L yung double nila. Hindi yung parang sinusunggaban mo. Nakita mo bang sumundo si Jrue Holiday? Hindi. Pinapalayo niya lang si Siakam para hindi na magkaroon ng advantage. Kasi ang advantage ng malaki is sa ilalim. So, umaakit si Siakam. Nung umaakit na siya, binitawan na siya ni White, pinabayaan na kay Jrue Holiday. So, nagkaroon na ng switching dito. So, si White, naganap na ng ibang babantayan. Pero tinan niyo rito, Lods, di ba sabi ko si Al Horford, dalawa yung binabantayan. Nakita niyo yung isang nasa wing, kumakat. So, ang ginagawa ni Al Horford, bumababa siya. Medyo parang sinusundan niya ng konti. Tapos, nung alam niya na nakukunin ni White, okay, bumalik na siya doon sa isang tao niya. So, lahat sila nagkaroon na ng tig isang tao. So, na-reset na ulit yung offense. So, nasayang yung oras ng Indiana. So, ang ginawa ni Siakam dito, pinasa niya ulit to reset na. Kasi na-reset na nga Nadepensahan na nga sila So, nag-ghost screen siya dito. Kunwari mag-i-screen, tas umalis siya. Actually, good move yan So, dito, si Jaylen Brown, nakala niya may screen. So, inaabangan niya. Yung pala, wala pa ng screen. So, nangyari na iwan tuloy siya. Pero tingnan niyo, Lods, nakamaneuver si Jrue Holiday. Kahit na yung tao niya kumat, nakatingin pa rin si Jrue Holiday doon sa may hawak ng bola. Nung nakita niya na iwan, nag-help na siya. Okay, nung nag-help siya, tingnan niyo, Lods, nag-help siya, di ba? Hinayaan niya na yung tao niya ron, bakit ka mo? Kasi nasa weak side naman yan Yun yung lagi ko sinasabi. So ikaw, alam mo na, Lods, kahit na kumakat yung tao mo, kailangan ramdam mo lang yung tao mo at alam mo pa rin kung ano yung nangyayari sa bola. Para if ever na maiwan yung kasama mo at ikaw yung malapit doon, ikaw yung makaka-help. Ganun yung ginawa ni Jrue Holiday. Balik natin. Kumat yung tao niya, nakatingin pa rin si Jrue Holiday sa may bola. Manu ball. Nung nakita niya naiwan yung kasama niya, siya na muna kumuha. Pagkatapos, ito nasa corner si White. Tignan nyo, hindi siya nagpo-fully commit. Bakit? Kasi hindi naman talaga pwede mag-fully commit ang nasa corner guy. Ang corner guy ito si White So ngayon, para pagpasa, yan, makakabalik siya kagad. Hindi ka pwede mag-fully commit. Lalo dito, yung iba tumatalon, sumusunggab. Pag tumalon ka dyan, sumunggab ka dyan, pinasanto, hindi ka na makaka-recover, titira na to. Anong ginawa niya rito? Nagpakita lang siya. Bump lang. Ayan, nakabalik siya kagad. Diba? So yan, hindi na itira, pinasa rito, wala na sila nagawa, kundi yan, fade away shot na hindi naman nila gusto. Contested shot, sabay rebound. Very disciplined yung defense ng Boston dyan. Ito, another defense, Lods. Lagi may nagtatanong, Lods, paano bantayin yung mas malaki? Lods, paano bantayin yung mas malakas katawan sa'yo? Ganito, ganyan. Ang pinakagagawin mo is, huwag mo siyang papupwestuhin, lagi kong sinasabi yan. So dito, si Siakam gustong pumwesto sa baba. Anong ginagawa ng bantay niya? Tingnan nyo yung legs nung nung bumabantay sa kanya, si Jaylen Brown. Hanggat mare, talagang hindi niya pinapabayaan makapwesto sa ilalim. Dahil sa ilalim, lamang ang malaki. So, gusto niya nasa ibabaw lang. Tapos, naka 3-4. Ano yung 3-4? Nakaganon yung kamay. Yan, nakaganon yung kamay. Bakit? Pag nakaganon yung kamay, tatanggap to dapat sa may taas. Ipapasa mo yan bandang taas. Pero pinilit pa rin niyang ipasa doon sa malapit naka 3-4. Di naagawan. Very disciplined and basic and fundamentals of defense. Basic lang yung ginawa Nothing spectacular, pero fundamentals and basics lang. So, natapik niya yung bola, naubos yung oras. Okay? Ito ngayon. Nakakuha sila ng libre, akala nila. So, ngayon si Siakam dumride. Tignan niyo, Lods. Di ba sinabi ko yung corner guy, hindi naman siya mag-fully commit. Ito yan, si Al Horford sa ilalim. Nag-fully commit ba siya? Hindi.
nagpakita lang siya para medyo maandap lang. Pero magpo-fully commit yung galing sa corner sa kabila. Ayan o, si White. So weak side ang magpo-fully commit. Yeah, siyang sasabay talaga dyan if ever na naiwan yung kasama niya. Tapos, etong nasa wing, si Drew Holiday, siya ang tatao doon sa may dalawa, sa wing tsaka doon sa may corner line, if ever ipasa. Kung sino man ang pasahan dyan na una, yun yung una niyang pupuntahan. Tapos, lahat yan magro-rotate na. Pero dahil paubos na yung oras, dahil doon sa mga disiplina ng defense ng ginawa ng Boston, kailangan nang itira to. Yan. So, 4 shot na naman, na-rebound na naman nila. Grabe yung discipline ng Boston, no? Dito naman, Lods, akalain mo ba naman, bola ng Indiana rito, isa lang naman ng Boston. Natapat pa sila dito kay Drew Holiday, which is a very good defender, excellent defender. Kaya kailangan na nilang itira to. So, yan. May sumundot ba? Wala. Anong ginalaw dito? Yung paa. Ano, yung paa ang gumagalaw. Nung nawala yung bola, tsaka lang sinundot, di ba? Hindi yung kamay lang ang pinapagalaw, kamay lang ang pinapasundot. Tignan nyo yung paa ni, ni Drew Holiday. Di ba? Paa ang gumagana. Nung na-out of balance, tsaka lang niyang kinuha yung bola. Yan. Very disciplined pa rin, very disciplined. So yan. Dahil dyan lumamang ng 3 ang Boston. Pero Lods, siyempre, bigyan din natin ng credit yung Indiana kahit papano. Actually, na-encounter ko na itong play na to at yung idea kung ba't ginagawa to. So, ang ginawa rito is, Lods, ganito. Nilagay nila yung mga tao dito sa may kabilang side ng court para mas malakas yung buwelo ng takbo nila. So, pag mas malakas ang buwelo ng takbo mo, itong mga Celtics na player na to, nakatalikod sila, di ba? Parang magbabackpedal sila. Siyempre, mas mabilis na nakaharap kaysa sa backpedal. So, yun yung unang idea niyan. Pagkatapos, ang gagawin kasi nito nasa gitna na to ng Indiana, tatakbo siya talaga ng mabilis. Ngayon, pag tumakbo siya ng mabilis, ano magiging effect niyan? Hindi makaka-help yung tao niya. Kasi pag humelp yan sa iba, may iwan mag-isa tong nasa gitna na yan. Malilibre yan. Okay? Anong pangalawang idea pa dyan? Pag-cross kasi niyan, Lods, pag-cross ng dalawa na yan, dahil malayo yung tinatakbuhan nila, malamang sa malamang magkaproblema sila kasi backpedal sila eh. 'Di ba? Ito tumatakbo paharap eh. Backpedal yung sa tumatakbo paharap. So mas mahirapan yung backpedal kaya makakalibre to. At isa pa, yung huling-huling idea pa dito, dahil nandito lahat ng tao sa may kabilang side, ang bantay ni Al Horford dito pa ganito. Hindi niya alam ang court nandito sa kabila eh. 'Di ba? Yun yung idea. Ang galing ng idea ng Indiana na to. So, ang nangyari dito is yan. Nung tumakbo sila, nag-cross sila, nagkabanggaan sa mga screens, ang ganda ng mga screens, na libre to. Pero actually, hindi naman ito yung gusto pa nila rito eh. Yun nasa taas eh. Kaso nga lang, dyan na pinasa kasi yun yung unang available na nakita niyang libre. Pero yun talaga sana kasi mas shooter yun. Pero nakatira pa rin naman ng libre. So, ang ganda ng idea ng Indiana na to, hindi lang talaga nag-materialize. So, nanalo ang Boston because of their defense. Disiplina and yung fundamentals nila talagang yun yung pinairal nila. So, yun lang mga Lord. Sana meron kayo natutunan dito ha. Thank you.